The Daily Brad Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Eliscopides. Para sa Daily Brad. Pastor, magandang umaga po. Idol? Idol Mon, good morning. Ang gwapo talaga. Grabe, di ba? Opo, sumusunod lang sa inyo, Pastor. Artistahin, no? Tsaka ni Iba Manong siya. Ted. Meron po yan, may morning. hierarchy yan. May hierarchy. May hierarchy. Oo. Hindi pwedeng nauuna Oo, ako iba dahil Ay, sa kagwapuhan. actually, oo nga, medyo hawig kayo. Para kang anak ni Pastor, ah. Ay, grabe naman. Hindi, kapatid lang, kapatid. Kapatid, Ayan. kapatid. Ah, Ayan. so, sinong mas may edad kung magkapatid kayo? Baka ako pa kami matanda dito. Ay, inako na ni Pastor. Ikaw Ay, naman, eh. Sige na Oo nga. na- Siya, I'm already 36. Halata Wow! naman. So, Tama. Matanda sa akin. 33 lang ako eh. Oo, sige. not So, true. 36 si Pastor, 33 si Mon, 26 ako. Distortion ng katotohanan. Yes, Pastor. 33 ako. 36 ako, 33 si Mon. I-add mo, yun si Ted. Aray ko. Oy, grabe. Habang wala si Manong Ted. Tama, makakabawi ka ngayon, Pastor. Tatanda rin. Dahil, Wala siya eh. dahil ang balik pa ni Manong Ted, Tuesday pa, Tuesday pa. matagal-tagal ka makakabawi. Pero ito na, Pastor Jeff, ang magandang balita ang hatid mo para sa ating mga kapatid. Yes, okay. Cha, batiin ko lang muna si Ed at Deng Patron nanonood ngayon. Si Jack, of course, nandiyan. Saka si AC Magdato. Thank you so much for tuning in. Jun at Trina Galang kagabi, thank you for having us sa party nyo. At ang walang sawang nakikinig ng mga fan ni Ted, fans pala, Titas of Manila, Tita Lala Ilagan at Tita Ethel Canseco. Ang topic po natin, mga characters dito sa Pasko. At nagsimula tayo kay Mary, of course, nung Lunes o nung Martes. At kahapon nga po, yung mga shepherds. Ngayon po, pag-uusapan natin yung mga wise men. Konting kaalaman lang po, Kuya Kim Mandating, ano? Hindi po nakasulat sa Biblia kung ilan sila. So, madalas sabihin natin 3. Kaya lang po in-assume na 3 kasi 3 yung regalo. But it doesn't mean 3 lang yung wise men. Pwedeng 5 yung wise men, 3 yung binigay na regalo. Pwede rin 2 lang sila. So, hindi po siya definite na 3. At hindi rin po tulad ng nakikita natin sa nativity scene, sa mga pictures and all, sa mga Hallmark cards. Wala na po sa sabsaban si Jesus nung dumalaw tong wise men, okay? Ang sinabi po sa Biblia, dumalaw sa bahay. Siguro doon na sila nagrenta, sila Joseph, sa Bethlehem. Kasi po, more or less, may gitsang taon na si Jesus dito. Kasi pinapatay ni Herod 2 years below. So, yan po yung konting trivia. Para lang po tama ang ating pananaw pagdating sa Biblia. Sinundan daw ng mga wise men na to yung between na nagsasabi sa kanila na ipapanganak yung Messiah. So nung dumating po sila sa Jerusalem, yung palasyo ni Herod, which is the king of the Jews, nagtanong sila, saan ba yung pinanganak na hari ng Hudyo? Alam niyo po ang reaction ni Herodes, nabagabag siya, pati ang buong Jerusalem. Kasi nga naman, itong si Herodes, siya yung king, may nagtatanong na, may papalit ba sa akin? Sobrang insecure tong hari na to, Mon. Lahat ng nag-threaten sa kanyang kingdom, pinapapatay niya. Sarili niyang anak, biyanan, kahit sino, mabalitaan lang na parang gusto mo kong palitan, ipapapatay niya agad. So, kaya bago umalis yung mga wise men, sabi nung King Herod, pag nakita niyo, sabihan niyo ako para makapag-worship din ako sa king na yan. Alright? Pero alam natin, nililin lang niya yung mga wise men. So anyway, let's fast forward the story. Sinundan po yung star dahil sabi sa Bethlehem nga pinanganak. At nung nakita po yung kinaroroonan ng sanggol, huminto sa tapat ng bahay nila Maria, pakita mo Seth, Mateo 2:11, ito ang reaksyon ng mga wise men. Pagpasok nila sa bahay, nakita nila ang sanggol at ang ina nitong si Maria. Lumuhod sila at sumamba sa sanggol. Inilabas din nila at inihandog sa sanggol ang mga dala nilang ginto, insenso at pabangong mira. Alright? Si King Herod po gustong ipapatay si baby Jesus. Ito mga wise men nung nakita, sumamba ng lubos kay Jesus. Nung pauwi sila, binalaanan sila ng Diyos sa panaginip na huwag kayong bumalik kay Herodes. Ibahin niyo yung daan nyo dahil gustong ipapatay ni Herod ang bata. Tanong po, makinig po kayo sa tanong ko, ikaw na nakikinig ngayon, kanino ka relate? Kay Herod ba or sa wise men? Pilit ba natin tinatanggal si Jesus sa picture? Dahil matetreten yung kaharian natin. Panggulo si Jesus. Dahil alam mong yung immoral na relasyon na nandiyan ka ngayon, Lord, wag mong pasukin to. Okay?
dahil alam mo yung illegal na ginagawa mo, hindi pwede si Jesus dyan, and we build our own kingdom, yes, nagsisimba tayo, pero totoo bang sumasamba tayo sa Jesus? Iba po yung pumupunta sa simbahan at sumasamba sa Kanya. Alright? Kaya po, ang tanong ko, si Jesus ba ang Diyos natin na niluluhuran natin? At alam nating, Lord, mawala na lahat, wag lamang ikaw. Kasi nga po, itong mga wise men, lumuhod, sumamba, at nagbigay ng kanilang regalo sa Panginoong Jesus. Kaya po, tayo na nakikinig ngayon, magpapasko pa naman. Ano ba si Jesus sa atin? Siya ba ay isang nanatiling baby ba siya? Siya ba ay Diyos na pan-display mo lang dyan sa tukador mo? O siya yung Diyos na nasusunod sa puso mo? Tayo po'y manalangin, Panginoon, salamat po sa example na itong wise men na sa kabila ng kanilang pagiging mataas na estado, sa kabila ng pagiging wise and kingmakers, yun ang description sa kanila, sila po ay lumuhod sa iyo at sinamba ang totoong King of Kings and Lord of Lords. So Lord, sa mga nakikinig ngayon na may mga panglabas na religious, palasimba, pero sa puso, punong-puno ng galit, unforgiveness, envy, punong-puno ng galit sa puso, at sila ang Diyos sa kanilang mga maliliit na kaharian. Lord, ipakita mo sa kanila na ikaw ang lamang ang dapat Diyos na nakaupo sa trono ng aming mga puso. Patawarin niyo po kami sa mga pagkakataong may panlabas kaming anyo na maka-Diyos, pero sa puso, bulok ang aming pananampalataya. So Lord, ikaw po mamuhay at manguna sa aming puso bilang hari. Sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Pastor, maraming salamat sa magandang balitang hatid mo sa amin ngayong araw na ito. Yan talaga kanina, sinabi nung isa sa mga nakausap natin, si Pinky, inaabangan niya everyday. Sinescreenshot pa daw niya Oo, no? yung mga Bible verse. Oo, tama yan. Bible verse ang screenshot nyo. Minsan kasi ini-screenshot lang nila, pastor, yung mga crush nilang artista. 'Di ba? Mga videos na mga kumare nyo. Yan ang screenshot nyo. Deserve yan ma-save sa telepono nyo. Yung mga Bible verses natin. Baka meron ka pang gustong batian, pastor? Yun nga, Tsa, tama yung sinabi mo. Ini-screenshot yung Bible verse at yung natutunan po. Kasi kung yan ay nasa isip lang natin, hindi bumaba sa puso, baliwala din po. Stock knowledge lang yan. So, pilitin po natin isa pamuhay and God will give us the grace para ipamuhay yan. Batiin ko na rin si Boss Alex Claveria, Gold Urethane Paint. Darf, salamat sa iyong pagpapanood. Ay, si Darf, At kilala salamat natin yan. Sir Darf, Darf Merry Mercado. Christmas. Ninong, ano pong pamasko ko? Ninong Darf, Big time ano yan, na? Ka. Oo, baka bigyan ako ng motor niyan sa tingin ko. Wow. Na kahit di ako Nakalaki. nagbomotor, baka magmotor ako, pastor. Ay, barkada namin ni Mike yan. Oo, Kaya na-meet bibigyan na ka ni ng motor Mike ni to. Darf. Si Seth, kilala din ni Seth yan. Correct, Si Boss naka-work Darf. ni Seth Mercado. ito. Correct. Of course. Marie, ang aming kumare, Marie Mercado na may bahay ni Darf. Thank you so much for tuning in. Morning So, po, Mon, Marie. maraming salamat. Thank you, Magkikita pa tayo Pastor. bukas, Mon. Ito po ang Bukas yung ulit. Daily Brad, your daily dose of inspiration. Maraming salamat. There you go, Pastor Jeff Eliscopides. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.